Magandang umaga, Philippine Air Force. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Sabado, 21 February 2026. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto ang shear line din sa may bahagi ng eastern section ng Visayas, gano'n na rin sa Mindanao. Samantala, ang northeast monsoon naman natin, yung ating hangin amihan ng patuloy na makakaapekto sa Luzon, gano'n na rin sa nalalabing bahagi ng Visayas. Dahil nga dito, aasahan natin na ang eastern at central Visayas ay makakaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at mga isolated thunderstorms. Samantala sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon ay makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may maihinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ganun na rin sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan naman natin ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong maihinang pag-ulan. Para naman sa Mindanao, ang Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Bar MM, Cotabato, South Cotabato, Sarangani at Sulu ay makakaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at mga isolated thunderstorms, dulot pa rin yan ng ating shear line. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para sa ating flight level wind chart dito sa bahagi ng 2,500 feet, predominantly easterly to east-northeasterly ang ating mararanasan. Typically, under pa rin ito ng influence ng ating amihan o yung ating northeast monsoon. Yung wind speed nito mostly 10 to 25 knots within Luzon o across Luzon and Visayas. Samantala dito sa 5,000 feet, saan pa rin natin na still east to northeasterly winds pa rin ang ating mararanasan. Samantala, ang hangin naman nito ay bahagyang mas malakas, 20 to 35 knots ang ating mararanasan. Para naman sa 10,000 feet, asahan natin dito sa bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon ang west to west, westerly winds at variable winds naman ang ating mararanasan dito sa may bahagi o sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ganun din dito sa may bahagi ng 18,000 feet sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon, asahan natin yung west to southwesterly winds. Samantala, variable winds naman ang ating mararanasan sa nalalabing bahagi din ng ating bansa. Para sa impact nito sa ating flying operations sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Bar MM, South Cotabato, ganoon na rin sa Cotabato, Sarangani at Sulu, asahan natin pa rin yung mga converging winds na makapag-produce ng mga cloudiness sa mga embedded thunderstorms, dulot pa rin yan ng ating shear line. Sa impact nito sa rotary, asahan natin yung mga low cloud base at mga reduced visibility na posibleng makapag-limit ng ating mga VFR operations. Expect natin yung mga localized turbulence and mga possible wind shear near ridges. Samantala sa fixed wing naman, yung approach and landing operations natin ay posibleng maka-encounter ng mga low ceilings, turbulence at mga possible delays or diversions. Samantala sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas, asahan pa rin natin ang cool and dry northeasterly flow na makapagdala ng malakas na hangin at mga light rains, dulot pa rin yan ng ating northeast monsoon. Ang impact nito sa ating flying operations sa rotary, asahan pa rin natin yung mga strong crosswinds at mga wind gusts na posibleng mapag-restrict ng ating mga take-off, landing at mga hover operations. Samantala sa fixed wing naman, asahan naman natin yung mga crosswinds at mga moderate turbulence during approach at mga possible delays due to low visibility pagdating sa light rains. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, asahan natin yung mga afternoon convective development na maproduce ng mga gust fronts at mga heavy rains. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Sa impact nito sa rotary, asahan natin yung mga sudden downburst gusty winds and reduced visibility na posibleng makapagdala ng mga serious risks. Avoid natin yung mga cumulonimbus areas. Sa fixing naman, asahan natin yung mga severe turbulence and mga wind shear during approach and departure. Temporary delays or diversions are possible. Ang haring araw ay sumikat kaninang Sir 618 at ito naman ay lulubog mamayang hapon sa ganap na 1802. Para sa ating moon illumination, 18% increasing. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, PAF GSC, ako po si Staff Sergeant John Altis Lalcipuedes, Philippine Air Force, weather forecaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Philippine Air Force.